What's up, mga kumari kong kirit-kirit, another day, another vlog. From Borlan, Palawan to Philippines and to the world, welcome to Kirit Kirit Talk Rainbow Edition. Wherever you are watching from, please follow, like, and share para po mapalaganap natin ang ating content at ma-share namin sa inyo ang aming mga kuting karanasan sa buhay. Where we share a real story, real struggles, and real pride. Ngayong episode, mga kumari kong kirit-kirit, ang ating makakasalamuha ay hindi naman basta, mga kumari kong kirit-kirit. Membro ng LGBTQIA+, graduate sa WPU Main Campus, Bachelor in Physical Education. Diba? Nakakapangha, mga kumari kong kirit-kirit, dahil hindi po basta ang LGBTQIA+, dahil talagang may pinapatunayan sa buhay. At isa rin po siyang public servant, mga kumari kong kirit-kirit. Sa kabila ng mga pinagdaanan sa buhay, hirap at pagsubok, patuloy niya pong tinatahak ang landas at pagbibigay ng magandang serbisyo sa kanyang barangay. Sa Barangay Poblasyon, Borlan, Palawan, mga kumari kong kirit-kirit. And of course, hindi lang siya isang public servant, isa rin po siyang beauty queen. Hawak niya po ang hiyas ng ikatlong lahi ng Barangay Plaridel 2025 po. So hindi natin piling patagalin at kahit ako excited na siyang makasalamuha dito sa aking channel, please welcome on my channel ang nag-iisang Crystal Jane Medina. Hello, Nakshi! Hi, good evening. Beauty Queen! Ayan, Nakshi, maraming salamat sa pag-unlak. Alam ko, you're very busy kasi siyempre, isang public servant at maraming ginagampanan ng tungkulin sa isang barangay. So bago tayo magsimula, baka may gusto kang batiin at pasalamatan muna. So ayan, una-una sa lahat, thank you sa pag-invite, sa advance invitation kahit na parang pressured ako kagabi. So and thank you din sa team mo, sa nag-ayos sa akin of course, aking kapwa beauty queen, Bon Mendoza, and sa lahat po ng tao sa likod nito, thank you. And sa mga watchers, my supporters, thank you very much. No, baka sweet na kanyang boss eh. So yun, Nakshi, kumusta naman ang pagiging isang, dahil nga ito ay Rainbow Edition, kumusta naman ang pagiging isang miyembro ng LGBT+? As a member, kung kumustahin ako, okay naman, masaya, nakikipagsalamuha sa kung sino-sino man, maraming nami-meet na person in my entire life, masaya naman being ganito kahit na may mga struggles naman siya. Kumusta naman ang diskriminasyon simula nung nag-aral ka hanggang sa nakapagtapos ka na? Siguro back from elementary, mahirap kasi parang kahit ako nung una, hindi ko siya kayang i-handle. Then, high school hanggang sa nag-college, nasanay na din ako na ganun talaga, whatever we do, gumawa man tayo ng tama, wala tayong matapakang tao, ganun pa rin tao. May mga i-discriminate ka, husgahan ka. Yes. Kumusta naman sa mother side and father side mo nung nalaman nila na ikaw ay talagang tagilid na maging isang ganap na lalaki, talagang ikaw na ay magiging miyembro ng LGBTQIA+. Siyempre, una, mahirap para sa family. Though I live or I grow in a broken family, hindi ko kasama yung papa ko, so parang medyo magaan siya dahil walang pressure from my father. Sa mga mother naman, supportive naman, tinanggap kung ano ako kasi at the end of the day, syempre, anak niya ako eh. Kung ano yung tatahakin ko, susuporta siya as long as hindi ako mapapahamak. So, kumusta naman, Naksi, yung relasyon mo sa mga relatives mo, sa mga pinsan mo, sa mga pinsan mo, sa mga tito-titas mo, kasi iba yung treatment natin pagdating sa mga magulang natin mismo. So, kumusta naman yung dyan sa mga relatives mo? About sa relatives naman, walang problema. Though, religious naman yung iba kong relatives, pero ganun nga, dahil may respeto sila, dahil kamag-anak naman nila kami. Di ba sabi nga nila, blood is thicker than water. So kahit anong mangyari, we're relatives, kailangan nilang supportahan, tanggapin. Oh, perfect. So, ang blessed ng iyong pamilya dahil hindi ganun kahirap ang pinagdaanan mo. So, ito na, Naksi, anong gusto mong maging advice sa mga young generation ng miyembro ng LGBTQIA+, na takot pang lumantado, ilabas kung sino at sila? Sa advice ko sa kanila, naiintindihan ko naman sila kung bakit takot pa silang ilabas kung sino talaga sila. Dahil nga, hindi yung pagiging member mo ng LGBTQIA+, ang papapatay sa'yo, kundi yung stigma ng tao and yung discrimination. So, ang advice ko sa kanila, hanggat palaki kayo ng palaki, gumawa lang kayo ng mabuti, maging mabuti kayo, magkaroon kayo ng maraming friends. And of course, kailangan nyo ng lakas ng loob
Dahil yung hamon ng totoong buhay as part of this rainbow community ay mas mahirap compare sa normal life na pagiging isang straight. Yun Perfect. talaga. So ito naman, dahil ikaw ay isang beauty queen na gaano naman ka, may pressure ba magiging isang beauty queen? Kasi siyempre isa kang member ng LGBT tapos title holder ka na, may pressure ba? Kasi isa ka na sa mga hinahangaan ng mga young generation natin. As part of dyan naman, kung magiging parang yung pressure, Yeah, kasi being a beauty queen, siguro pag may pageant na ganun, like, mag-ask sila ng advice na, paano ka nanalo? Ano ginawa mo? Kaya ko ba to? Yung mga tinatanong nila, ang advice ko lang, yes, kaya mo yan kasi kinaya ko nga. Kung kaya ko, syempre kaya din nila. And kung pagdating naman sa iba ng mga candidates, mga young generations, kung may gusto kayo na mag-join din ng pageant, just tahakin mo lang kung ano yung gusto mo. Huwag kang matakot kasi yung confidence natin, yun yung dapat nadala-dala natin sa lahat ng hamon ng buhay. And of course, sa mga competitions like beauty pageants. yes, ito na actually medyo controversial ito dahil ikaw ay isang miyembro ng LGBTQIA+, tapos ikaw ay isang public servant. So sa daming pambabash, kumusta naman, paano mo nagagampanan ang tungkulin bilang isang public servant? Dahil syempre, pag miyembro ng LGBT, ang tingin talaga ng iba, hindi naman natin na lahat medyo tagilid. So paano mo yan na-handle yung mga ganyang sitwasyon? Well, unang-una sa lahat, it comes with positivity. Of course, dapat positive lang. I-take natin yung opinions and pangbabash nila as ito yung evaluation nila sa'yo ng work mo. And huwag mo siya i-take as personal. Siguro dahil nga, nagsiserve ka and also a part of LGBTQIA+ community, mahirap siya ipagsabay kung paano mo i-handle yung criticism ng mga tao. Pero dahil nga nandun ka sa posisyon na yun, you have to accept it, i-internalize mo ano ba yung dapat mong i-improve, yung mga dapat mong gawin na hindi mo pa nagawa, o yung mga pagkukulang mo kung paano mo siyang papupunan. Pero naniwala naman ako na people makes mistakes. Yun naman eh. And we learn from it. Yeah, Yun talaga. perfect. So, napi-pressure ako sa mga ini-interview kong beauty queen. Talaga mga English. So, ito na actually, di ba, ikaw ay professional na and then sa ngayon, ikaw ay public servant. So, bali, magkakaiba tayo ng estado ng pamumuhay. May mga taong nawalan na ng pag-asang mabuhay. Uto pa rin ang pangarap nila. Bilang isang miyembro ng LGBTQIA+ dito sa ating lipunan, may kakayahan tayong mag-advise. So, ano ang pwede mong i-advise sa kanila? Well, yung mga nawalan na ng pag-asa, ang ma-advise ko sa kanila, una, ang sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. And hindi tayo nilikha ni Lord, hindi niya tayo hinayaan, hindi niya tayo binigyan ng buhay para lang mawalan ng pag-asa. Binigyan tayo ni Lord ng buhay to have hope na kaya natin lahat ng struggles. Kasi ang sabi nga, na dyan yung pagsubok, hindi siya binigyan ni Lord kung hindi natin siya kakayanin. All we have to do is to pray and ask for His guidance dahil alam ni Lord na kagawin na sa kanyang palad kung ano yung magiging future natin. Basta gawin lang natin kung ano yung will ni Lord. Perfect. Napakagandang advice. Ito na, Nakshi. Ikaw ba ay may balak maging isang trans woman someday? O trans tatay? O transformer? Pinuloy. Ginawang mag-transition or maging isang ganap na babae someday. Well, back in my high school life, naisip ko yun. Pero, as nakikita ko naman na, I'm happy kung ano ako ngayon. Kung ganito ako, hindi na. Wala akong balak mag-transition into a trans woman or a transgender. As long as masaya ako, ay wala akong naapakan na tao, and I'm healthy, yun lang. Yun yung gusto ko. Perfect. So, nakakailan na si Nakshi? Nakakailang. Nakakailang ano ba? Boyfriend? Boyfriend. Nakakailang boyfriend na si Nakshi? Kung seryoso ang boyfriend, 4. Apat. Talaga. So, lahat yun sila straight? No. Ano? Hindi. So, balak mong, kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mong magjowa din ng bisexual or ano yung preference mo sa gusto mong maging partner in life? Preference. Parang parang napaka-complex naman kung magkaroon ng preference. Before, siguro may standards talaga tayo. Pero, ngayon kasi naniniwalaan ako, as long as we're happy, unang happy dapat. Pangalawa, dapat tanggap niya ako. And of course, tanggap ko siya. And we're okay from both part of the family. And alam ko na being with him, we will learn from each other. We will grow together. Siguro yung away ganun, kasama na yun. Pero yun yung gusto ko. Straight man siya or bi, as long as we're happy,
and nasasatisfy namin yung mga gusto namin, wala kami natatapakang tao, then that's it. Yun yung gusto kong relationship. Oh, perfect. Maganda yung kanyang standard sa paghanap ng makakasama habang buhay. So ito na actually dahil may sinusulong tayong organization dito sa bayan ng Aborlan, which is yung LGBTQIA+. So ano ang gusto mong maging panawagan sa mga miyembro natin na talagang gusto pa natin hikayatin na buuhin pa ang ating samahan, na mapalaki pa ang samahan? So, thank you. Sa ganyan, masabi ko lang sa ating mga kapwa pa nakasamahan, una, kalaban na natin kasi ang mundo. Dahil napaka-higpit or parang yung battle natin dito sa mundo, of course, the discrimination, kung kalaban natin sila, dapat tayo na magkaka-miyembro, dapat tayo mismo yung una-una magtutulungan tayo. We have to protect each other, hindi yung sisiraan natin sila behind their back, hindi yun ganun. So, ito na tayo, dapat magkakasama tayo, hindi tayo nagsisiraan. Sa atin dapat nagsisimula yung acceptance sa grupo natin. And yung love and support, dapat nandun din sa atin. Maliban sa families na itong grupo natin ng LGBTQIA+ ng Aborlan. Perfect. So, actually, kung mabibigyan ng pagkataon ng Sangguniang Bayan ng Aborlan ang LGBTQIA+ na magkaroon ng Queen of Aborlan, may chance ba na lalaban pa si Naxi? Well, as long as kaya ko, I will. And syempre, proud ako na i-represent kung ano yung pinanghawakan ko sa ngayon. May kung will ni Lord, syempre Yes. sasali talaga ako. Totoo. Talagang ilalaban mo pa yung pinalalunan mo. Ay, ilalaban ko talaga. So, marami-rami kayong maglalaban. Ilan na kayong title, di ba? Marami-rami na. So, ito Nakshi, ready ka na ba sa ating past talk? Sure, bring it on. Lights off or mirror view? Mirror view. Gusto ko yun. Virgin or sakto lang? Sakto lang. Ibabaw or ilalim? Ako sa ibabaw. Driver? Boys mo or boys niya? Voice niya. Oo, tagilid or nakatuwad? Nakatuwad. Huwag ka magtagilid. Hard or harder pa? Syempre, una hard, then harder. Dahil dalawa. Nakadapa, nakatayo. Nakadapa. Ay, perfect. Pahinga or bakbakan agad? Bakbakan agad. Isa or dalawa? Isa lang muna. Oo, talaga. Sementeryo o daan? Sa daan. Ay, bakit tayo sa sementeryo? Baka magising yung mga patay. Malapad or mataba? Nataba. Matigas or malambot? Syempre sa matigas. Mahaba or malaki? Ha? Mahaba. Parang hindi ako sure sa mahaba. Masikip or maluwang? Masikip. Mataba or mapayat? Sa mapayat. Makinis o magaspang? Sa makinis. Lights off, lights on. Lights off. Spaghetti pababa or ibaon mo? Ibaon mo. Yun lamang po. Maraming salamat mga kumari kong Kirit wherever you are watching from. Please follow, like, and share. And of course, Nakshi, maraming salamat sa pagpa-unlock sa Kirit Talk. Baka may gusto kang batiin at pasalamatan bago tayo magbabay. So, ayun. Una, syempre, nakapasalamat ako sa ano. Kung sino man makapanood dito, sana matuto rin kayo sa may mga kapwa namin dyan na may mag-inspire maging beauty queen. Laban lang. Good evening again. Hi, bye-bye. Thank you.